Mahirap at malungkot ang trabaho ng isang seaman o mandaragat. Kaya ngayong araw, sama-sama silang inalala at binigyang pugay ng kanilang mga kaanak at kaibigan. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Victoria. Victoria. June ngayong National Seafarers Day, nararapat lang daw na gunitain. Hindi lang ang ating mga kababayan na matyagang nagtatrabaho sa dagat, kundi lalo na yung mga namatay habang nasa tungkulin. Namayani ang pangungulila sa tanggapan ng Philippine Coast Guard sa paggunita ng ika-17 taon ng National Seafarers Day. Hindi napigilang maiyak ng mga magulang, asawa at kapatid nang alalahanin ang kanilang mahal sa buhay na namatay habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa barko. Sa pangunguna ng Apostleship of the Sea, nag-alay sila ng panalangin at naghagis ng bulaklak sa dagat. Isang 21 anyos na anak ni Mang Danilo na si Aldrin sa mga nakipagsapalaran sa barko pero bangkay na nang maiuwi nitong Mayo. Paliwanag daw ng kapitan, nagpakamatay si Aldrin dahil sa pangungulila pero hindi naniniwala ang kanyang pamilya. Matawag yung anak ko dati, gusto na daw niyang umuwi. Umiiyak. Pag may tumatawag, habang tumatawag naman siya, lagi may nakabantay ka, hindi ko nga alam kung ano ang talagang pangyayari. Taon-taon ipinagdiriwang ang National Seafarers Day para gunitain at pasalamatan ang mahigit 300,000 Pinoy seafarers na nagtitiis mawalay sa pamilya, hindi lang para sa kanilang kabuhayan, kundi para na rin sa ikauunlad ng ekonomiya ng bansa. Mahirap ang buhay nila, saka yung number of months away from the family, unlike OFW, they're on the land, pwede sila, they can call anytime, them, they use satellite phones, and pag walang signal, wala. Inaalala rin ngayong araw ang mga sibilyang namatay sa dagat, gaya ni Yumaong Department of Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo. Matapos ang memorial rites, isang misa naman ang pinangunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Tagle. Dear seafarers, kayo ay mga saint potential. Wala lang kayong star quality, kayo ay may saint quality. Kasi ang unang dalawang santo ng Pilipinas, tulad nyo, nag-seafarer. Dumalo rin sa misa si Vice President Jejomar Binay at daan-daang estudyante ng maritime schools. June matapos ng misa ay nagbigay ng mensahe si Vice President Jejomar Binay. Aniya sa susunod na taon ay makakatiyak ang mga seafarer na hindi malalabag ang kanilang karapatan bilang manggagawa alinsunod sa pagpapatibay ng Maritime Labor Convention kamakailan. Pinuri rin ni Binay ang mga seafarer para sa kanilang serbisyo sa bayan. At yan muna ang latest mula dito sa Philippine Coast Guard sa Maynila. Balik sa inyo, June. Maraming salamat, Victoria Tulad.